Si Jeffrey pumasok sa school and may exam pala siya. And that time, di siya nakapag-review. Kaya napasabi na lang siya ng, bahala na si Batman. Diba? Nangyari na ata This yun, pre. valid to. Nangyari na ata yun. In socializing muna, may times ba na when someone does or say something, you go, Filipino to. Yes. Yun na. Huy! Huy! Ganun. Diba? Pag tumuturo. Oo. Yeah, di ba? Ang daming. Nakikita ko yun sa TikTok. Yeah. Good day, everyone! We are your hosts, Hans Kiday, And Jeffrey Polagman, along with Hannah, JC, Kyle, Angela, Ashley, Cristel, and Ellie. and we are ZZT Podcast! So ano nga ba pag-usapan natin ulit? Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa political self. Bago tayo magsimula, tanungin muna natin yung mga members natin kung ano ba yung isang salita na nagde-describe sa mga gusto nilang kandidato sa eleksyon. Oh. So, for me to start, ang gusto ko sa isang kandidato ay maging honest. Ako gusto ko lang sa isang kandidato yung masikaw, 'di ba? Opo, gusto ko sa pipiliin kong kandidato, dapat people-oriented siya. Pinoprotektahan niya yung interest ng mga nasasakupan niya instead yung self-interest niya. So yung akin, transparent. Sa akin naman, yung may konkretong plataforma, yung may plano para sa bayan. Yun lang. Sa akin naman, tapat at walang kinikiligan, walang pinoprotektahan. 24 oras. For me, experience. Sa akin naman, yung may pakialam. Tapos syempre hindi mawawala yung solid na credentials. 'Di ba? Resume. Tama. That's right. So, to start, ano nga ba ang political self? Wag muna tayo dyan. Bago natin pag-usapan yung political self, ano nga ba yung politics or political? May alam ba dito? Si Ashley, anong gusto mo sabihin? To begin with, di ba pag naririnig natin yung salitang political or politics, napapasok na sa isip natin na gobyerno, mga kurakot, mga ganid. Pero which is true, okay? Sabi kasi sa Merriam-Webster, it is anything related to government or action related to government. And totoo rin na ganid sila. Pero, sabi rin ni Miller, hindi mo mapipinpoint kung ano talaga yung meaning ng political pag wala kang binibigay na context or application ng political. Sa discussion natin ng political self, ang political self is yung central component of one's identity. Kunwari, sa building blocks, ang pinaka nagsaserve na major block doon is yung political identity natin para mabuo yung pinaka-identity natin. Okay? Gets nyo ba? For example, naniniwala ba kayo na ang political identity meron na tayo political self bata pa lang? Yes. Oh, no. Which is tama naman, di ba? Kasi, political self is na-form, pa lang, through social interaction, ganon, pakikisalamuha, pakikipagkapwa-tao. And bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo paano yung tama at yung mga gagawin pag sa hinaharap. Meron din akong quote na nabasa na, tell me who your friends are and I tell you who you are. Alam niyo ba yun? Which is yun? Di ba nga, birds of a feather flock together. So, kunyari, set for example ako, may mga friends ako na umiinom, pabarbar, masasabi mo na baka ako rin na isang lasinggera, which is, example lang yon. So, yung political self natin, na-form nga siya through social interaction. Pero, paano natin siya papalalimin pa? So, itutuloy ko lang yung sinabi ni Ashley kanina. Ibe-base ko siya sa quote ni Aristotle, which is yung man is a political animal. Ang ibig sabihin ni Aristotle sa quote na yon ay, ang man daw ay naturally sociable
at hindi maiiwasan na makipag-associate ng isang tao sa mga political affairs para makuha ang social needs na kailangan nila, ng kailangan ng bawat isa, at dahil rin na meron tayong moral reasoning, ginaguide tayo nito para malaman natin kung ang mga desisyon ba natin ay tama or mali. Kaya rin nasabi ni Ashley kanina na bata pa lang ay may political self ka na dahil may pangangailangan ng bawat individual, which is bumubuhay sa ating political self. Paano tayo mabubuhay with other people kung hindi naman buhay ang ating political self? So, yun. Tama. So, ang next na pag-uusapan natin ay about sa who is a Filipino. Yun. According sa Article 4, Citizenship, Philippines Constitution 1987, number 1, those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of this Constitution ay matatawag daw na Pilipino. At ang pangalawa naman, those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines. And pangatlo naman ay those who's born before January 17, 1973 of Filipino mothers who elected Philippine citizenship upon reaching the age of majority. And pang-apat naman ay those who are naturalized in accordance with law. So, yun. Okay, so, tapos na nga tayo sa political self. Ngayon naman, ano nga ba ang Pilipinas? At ano nga ba ang maging Pilipino? At ano nga ba yung ating mga traits at surface values? Ako na yan. Sige, So, bago natin pag-usapan yung traits and values ng Pilipinas, ano nga ba yung Pilipinas na inaano natin, tinatapakan natin, di ba? 10. So, yung Pilipinas, umusbong siya ng mga 1890s from the Spaniards. At alam nyo ba kung gaano katagal sinakop ng Spaniards yung Pilipinas? 333 years. Tama na kasi. So, hindi lang naman kasi yung Spaniards yung sumakop sa Pilipinas, kundi yung mga Amerika, yung Japan. Yeah, tama. Tapos, ayun. Hindi lang, so parang iba't iba yung lahi natin, di ba? Like, ano tayo, unique, special. Speaking of values and traits, pag-usapan naman natin muna yung traits. So, doon muna tayo sa positive kasi yun naman gusto natin marinig, di ba? So, Filipino hospitality. Tama. So, pag may visitors sila, they go out of their way para bigyan lang sila ng parang make them feel at home. Parang kasing dugo mo lang sila. So, speaking from hospitality, pag-usapan naman namin yung cheerful and optimistic. Kunwari, pag may bagyo, nakikita natin, sobrang baha na, hanggang ganito na yung nila, hanggang ganito na yung tubig sa kanila, pero sumasayaw pa rin. Ayan. Tapos now let's talk about respect. Kasi, meron tayong ng term na parang pagre-respeto in our way of parang nas nakakatanda sa atin, which is yung po and opo. Tapos yung pagmamano. Diba? Tapos, close family ties. We called ourselves as family-oriented. That's the simple term as that. Parang malapit tayo sa mga natin, sa mga pamilya natin. So, naman, bayanihan. May nakarinig ba dito ng bayanihan? Sa Sino? Sa Itbulaga. Narinig ko na. Diba? Sa Itbulaga. Yun, tama, sa Itbulaga. Doon na napapakita na parang iisa lang naman tayong tao. Tinutulungan natin yung kapwa natin, parang tinutulungan na natin yung isa't isa. Unitize tayo. Yan, ganito tayo. Self-sacrifice. Diba? Sino nakarinig dito ng term na breadwinner? Me. Breadwinner. Ito yung parang main financial income nila, kung saan nila nakuha yung mga kita nila, kung paano sila nakakalago. Speaking of positive, punta naman tayo sa mga negative. Negative. Filipino time. Sino dito yung late magising? Di ba? Alam nyo na yun sa sarili nyo. Yung time na nga, gusto kayo pa mag-a-adjust. 1 p.m. magiging 1:30? Palala pa ako dyan. Basta, ganun yung mga tao. Kasi sa Filipino time, may manyanya habit. Filipino term for procrastination. Kaya sa gawin mo na ngayon, inisip mo na nagawin mo later kasi wala naman sa deadline, di ba? Sino yan? Feel nyo yan sa sarili nyo. Colonial mentality. Kinagamit mo yung ibang bansa na product kesa sa natin, sa sarili nating
products sa parang you prefer international than local. Let's talk about the Ningas Koga naman. May determination ka na gawin yung isang bagay na yun, pero ayun, mabilis siya ma-put out, which means na parang isang criticism lang sa'yo o pag di mo nagustuhan yung resulta na ine-expect mo, parang parang ayaw mo na gawin, crab mentality naman. Instead na parang magiging proud ka na lang dapat sa kanila, parang hihilahin mo sila pababa. Kunwari, sabi nila, if I can't have it, neither should you. Last but not least, it is pride. Parang pinaglalaban mo pa yung sarili mo kahit alam mo naman na na mali ka, kahit dahil nakasalala yung reputation mo. So, ayun ang masasabi ko. So, ano ba yung next, Hans? Ang next ay yung accommodative surface values at confrontative surface values. So, dito nga tayo kay JC. So yung akin is about values ng mga tao. So may tinatawag tayong accommodative surface values. It is about values and behaviors that help people to avoid conflict and maintain a good relationship with others. So ito, familiar tayo dito sa hiya. Ikaw ba, Jeffrey, may hiya ka ba? Meron! Okay. So ito yung strong sense of shame or embarrassment. Ito, for example, si Jeffrey. Gusto Ako na naman? mag-visit sa klase mo. Pero nahihiya siya kasi baka mali yung sagot niya and ma-judge siya ng mga classmates niya. So, utang na loob, familiar din? Same. Yes, meron yes. ako niyan. Pag may tumulong sa'yo, parang you feel the need to help them back. Like, it's giving and returning favors. Pakikisama. Familiar din, di ba? So, it means getting along with others. And yung pakikipagkapwa means treating others with respect and empathy. It promotes teamwork and cooperation. Tapos na tayo sa accommodative service values. Yung next na values naman is confrontative service values. These values is about sa pagre-react ng isang tao sa mga problema or kinakaharap ng challenges. So bahala na ito. 'Di ba? Ginagamit natin 'to lagi. Ito for example, si Jeffrey ulit. Trip ko to si Jeffrey, ang cute kasi. Ano ba yan? Sige lang. So, Sige lang. si Jeffrey pumasok sa school and may exam pala siya. And that time, di siya nakapag-review. Kaya napasabi na lang siya ng, bahala na si Batman. Diba? Nangyari na ata yan, pre. Nangyari na ata yan. Nangyari na talaga yan. Nangyari na yan, pati sa akin eh. Lakas ng loob. Ito parang kagabi lang si si Kyle sa bus. Nahihiya manghiram ng charger. Lakas lang ng loob. Lakas ng It is loob. defined as bravery of being bold in situations na naniniwala siya na kaya niya magawin ng isang bagay. The last one is pakikibaka. Example nito is yung nangyari nung September and October, which is yung anti-corruption. Nabalitaan niyo ba yun, guys? O pumunta kayo doon? Nabalitaan namin. Grabe yung nangyari doon no? Kaya nga, pre. So yung pakikibaka is nagiging way siya para maging bukas ang isipan ng iba and maging aware sa mga nangyayari at mahihatid yung mensahe ng bawat isa. So ayun lang yung yung two values ng mga tao. Accommodative and confrontative service values. Ngayon, dito naman tayo sa kapwa. So, Eliza? So, kapwa means pagiging isa ng ako at ng iba sa akin. So, it's a unique concept na Filipinos lang yung gumagawa. And it explains how Filipinos are bonded or how they bond with each other, which what we call the pakikipagkapwa-tao. So according to Professor Enriquez, which is si Virgilio Enriquez, founder siya ng Psikolohiyang Pilipino, which is Philippine psychology. Dinefine niya yung kapwa as a shared identity with others, shared with others, and he categorized this into two, which is yung ibang tao or outsider, and hindi ibang tao or one of us already. So if you're going to observe it, it's like a process na
prominent na sa mga Pilipino. So, sa ibang tao, it's someone, this is like a process na yung isang tao at yung ibang tao, there is an interaction between them, pero yung trust and intimacy is hindi pa nabubuo. So it has 5 components in it, which is yung pakikitungo or civility, pakikisalamuha or acts of mixing, pakikilahok or act of joining, pakikibagay or conformity, and pakikisama or being united with a group. So if you're gonna observe it on a third person point of view, you can actually see na para lang siyang process na usual natin ginagawa as Filipinos when we are making friends or we are interacting with our families and so on and so forth. And sa hindi ibang tao naman or one of us, it's where the interaction already has like a trust built in it, or there's already an intimacy that is included. It is its main component are actually just 3, which is yung pakikipagpalagayang loob or act of mutual trust, and sangkot or act of joining others, which has a deep involvement, as if you're going to compare it yung sa pakikilahok, which is yung sa ibang tao. And lastly is yung pakikipagkaisa, which is being one with others. So in these 3, which is under the hindi ibang tao, you can actually observe how Filipinos are actually bonding with each other with trust and intimacy already. So just like what the ibang tao, this 3 is kind of like a process as well that we also unknowingly follows when we are making or being close with one another. And that's basically it. Salamat, Eliza. And dito naman tayo sa ating kultura, sa mga salawikain at ating mga paniniwala. So, ano nga ba yung Cristel? So Filipinos have diverse culture talaga, di ba? But in socializing muna, may times ba na when someone does or say something, you go, Filipino to. Yes. Yun na. Huy! Huy! Ganun. Diba? Diba? Pag tumuturo. Diba? Yun. Yeah, di ba? Ang daming Nakikita ko yun sa factors. So, TikTok. yeah, because being Filipino isn't just about how we look, nasa behavior, beliefs, at kinagisnan natin. And those are Filipino markers. So, take proverbs or salawikain. These are sayings that were passed by our ancestors. So, basically, like life lessons. Like, pag may tiyaga, may nilaga, which reflects how hardworking Filipinos are. And another one, ang di lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan, which connects to utang na loob. And fun fact some proverbs even became laws, like ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan, at daig ng maagap ang masipag, which are found in our Civil Code of 1947 to 1949. But it's not just proverbs. Superstitions are also big Filipino markers. So these are beliefs that are not scientific, but rooted in old ideas about fate or luck. Kapag, di ba, nakagat mo yung dila mo, tapos may nagsasabi, "Oy, someone's thinking of you," then you start counting letters to guess who it is. Nagawa niyo ba yun? Yes. 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 Diba? Tapos parang pag may yumakap, kasama ba yung pag yumakap sa'yo sa likod, pag may nararamdaman kong malamig may nararamdaman kong malamig, sabihin may yumayakap sa'yo. Naman to daw. Hindi ko Oo. alam, pero siguro consider siya as superstition kasi more on parang unscientific. So, those are example of superstition, including na yung beliefs that staircases divisible by 3 bring bad luck. So, all these proverbs and superstitions come from our ancestors' oral traditions, our culture, kaya hanggang ngayon, marami pa rin naniniwala, and honestly, they shape the facets of ourselves, like political selves. So those are the markers of being Filipino. Upang palawakin pa, sino nga ba yung ating mga bayani, yung ating mga personalidad, at ating mga alamat? So, Kyle. Yun na, yung Jose Rizal. Hindi na natin pag-usapan yung myth, legends, and heroes. So,
I think familiar na lahat dito, di ba? Kasi since LM, natuturo na siya. So, ano nga ba ulit yung myth? So, sabi, ang mga mitolohiya ay sagrado or traditional na kwento na nakabatay sa paniniwala at pananampalataya ng mga tao noon. So, wala talaga siyang konkretong basihan. So, they involve gods, animal deities, and creatures like, yung mga aswang, tikbalang, tapos yung mga kapre, ganon. Meron din tayong tinatawag na legends. Legends, on the other hand, talk about real people, and unlike myth, nakabase sila sa facts. Ganon. Merong tawag doon, nakabase sa facts pero may plot twist. Plot twist! Ganon. Yung mga characters dito, nilalagyan ng extraordinary traits or powers, ganon, like historical figures na may mga kaibang ability, ganon. Yung mythology natin, nag-iiba-iba siya per region. So, yung mythology ng gagaling, tapos pinaniniwalaan ng mga Luzon, taga-Luzon, Visayas at Mindanao ay magkakaiba. Like for example, sa Luzon, or mga Tagalog, tayo yun, no? Tagalog. Okay, yun. Naniniwala sila kay Bathala or yung tinatawag din na Aba, yung supreme creator or yung may kapal sa lahat. Ang isa pang story yung kay Malakas and Maganda. Yung pinagmula ng sangkatauhan, daw yung from Pampu, lumabas si Malakas, tapos si Maganda. So, dumako naman tayo sa mga bayani nga. So, as we all know, yung National Heroes Day natin, sinaselebrate natin siya every, di ba? Last Monday of August to honor the people who fought for our freedom. So, yung mga bayaning nabanggit katulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Juan Luna. I'm familiar na kayo sa mga ganun, di ba? Pero, let's not forget about those, May lang, yun ba si Lapu-Lapu? Ha? Kasama ba Si sila Lapu-Lapu hindi siya kasama. Hindi kasama. Bali 9 lang sila. Si Jose Rizal, Emilio Aguinaldo, Andres, Juan Luna, Polinar Mabini. Yeah, wala. Meron daw mga Sultan nagsasabi Kudarat lang na may mga nagsasabi daw na si Lapu-Lapu daw ay hindi raw totoo, na parang representation lang daw siya. Pero sabi nila yun may mga claim na ganun, kumbaga. Continue. Wala ko nabasa na doon. Okay, wag natin kalimutan yung mga everyday heroes natin who keeps our nation running, katulad ng nurses, teachers, and yung OFWs na banggit ni Lagman. Tapos pati na rin yung mga mangingisda, farmers, and yung construction workers. So ito kasing mga to, they serve as a mirror of who we are as a Filipino. They remind us that being Filipino is not just about the bloodline or yung pinanggalingan per place. Tungkol din to sa pagpapanatili nating buhayin yung kultura na kung ano meron tayo. And when we keep this culture alive, we strengthen our political self. And dapat natin yung part of us that participate in paghubog sa bansa. So yun lang. Thank you. Okay, salamat Kyle. Ngayon, ay dadako naman tayo sa politika. So, ano nga ba ang nasasakop ng ating politika sa ating bansa? So, Angela, ikaw, go. So, magsa-start muna tayo sa political community and institutions. According to Aristotle, every community is established for the sake of some good. In other words, nagawa yung community na yun dahil may isa silang goal. So, for example, yung family mo, na-establish siya para mag-provide ng care and support sa mga family members. And yung school, na-establish siya para mag-provide ng education sa mga estudyante. Ano naman yung political community? It is the same as those communities na na-mention ko, except for this one, pare-pareha sila ng political goals or political ideologies. Like for example, pare-parehas kayong mga leftists, parehas kayong mga nasa right wing, parehas kayong liberals. And ang sabi naman ni Aristotle, a community of any sort can only exist kung merong
kung may nakakataas. So for example, sa family, yung mga parents mo, yun yun. Yung sa school, yung mga principals or yung mga deans. And without aiming for some shared good, kung wala kayong goal sa community na yun, ano pang silbi ng community? Like, bakit pa kayo gumawa kung wala kayong goal, di ba? Political institutions. An example of that would be political parties, trade unions, and then yung legislative and judiciary branches. First, yung political parties, I'm sure familiar kayo sa PDP laban, sa liberal party. For example, kung yung binoto natin hindi pala competent, 'di ba? So for sure, maapektuhan yung ekonomiya natin, maapektuhan yung society natin in general kasi yung mga binoto natin, sila yung may hawak ng pondo, sila yung makakapag-decide kung saan ba 'tong mapupunta, sila rin yung makakapag-decide ng mga policies, no? And syempre, kung gahaman sila, kung selfish sila, paano nila masaserve yung common good ng bansa May mga name natin? drop ka ba dyan? May mga name drop ka ba dyan na wala? Bawal redacted. Bawal sabihin eh. Bawal pala, bawal. Diba? Mm. Okay. So ako, I personally think yung educational crisis sa Pilipinas, isa siyang malaking factor kung bakit paulit-ulit yung mga incompetent yung naboboto natin. For example, sa mga impoverished areas, sila yung ano 'di ba? Sila yung susceptible sa vote buying, sila yung wala masyadong ginagawang research sa mga binoboto nila. Nakita lang nila sa TV, ay ang galing nito sa Maya, boboto ko 'yan. Ay, kakilala to ng sikat to sa amin. Ganun 'di ba? So, Sumasayaw pa ano ng na lang budot. nangyari? Sumasayaw pa ng budots yan. Joke lang. Ay, Famous Parang si boxer to. Jeffrey yan. isa pa yung media literacy. Ito yung abilidad nila para ma-perceive yung certain media forms. Like for example, yung mga matatanda sa Facebook, ang dali nilang maniwala sa mga AI images. O paano na lang kapag siya related siya sa politics, 'di ba? Hindi ang dali nilang na-impluwensyahan. Okay. Parang ako parang na-trick na rin ako ng AI eh. Ay, ilang beses siguro. Delikado yan pag walang watermark. Kaya Same. mo. Okay. So sa pangalawa naman, yung trade unions. Ito yung mga organizations na nagpo-protesta, na nagfa-fight for workers' rights. And an example of that would be yung Kilusang Mayo Uno. And then, isa sila sa mga organizations na lumaban para sa karapatan ng mga manggagawa. And during pa yun nung Marcos dictatorship. So, alam niyo yung recent na issue regarding sa 500 pesos na pang Noche Buena. Yung kay Cristina Roque. Pwede na yung pagpansit canton. Oo. 500 Pang lang. merienda lang yun eh. Oh, Wala pa tapos, kang minimum wage yan. Oo. Yung KMU, yung organization na yun, isa sila talaga sa mga nag-speak up regarding that issue. Sabi nila, and I quote, it is an insult to our minimum wage workers, sa mga manggagawang Pilipino natin. Kasi, parang, bakit ganun kababa yung standard? Kala mo taas-taas ng sweldo dito sa Pilipinas, di ba? Oh. Yung pangatlo, legislature and judiciary. Sa legislature, nakaka-apekto siya kasi sila yung may responsibility na gumawa ng mga laws. And then yung judiciary, sila yung nagbe-make sure na na-interpret siya properly. Establishing a democratic culture. Sa country natin, we are a democratic country, di ba? Yes. It is our political system here. So, meaning, lahat ng tao dito, merong freedom to speak up, to vote for what they think is right, to participate, and ganun. Tapos, meron tayong two types of democracy, and that is direct and indirect. Indirect, yung mga citizens mismo yung may kapangyarihan para para mag-govern. And then yung indirect, nag-rely tayo sa mga elected officials. So sa tingin nyo, ano yung ginagamit nating kind ng democracy? Indirect. Indirect, of course. Bakit? Kasi according to the 1987 Constitution of the Philippines, tayo ay isang democratic and republican state. Okay. Moving on sa democratic culture, ito yung desire and
ability ng bawat Pilipino or individuals in a population um to participate in anything na political. Like, kunwari, pag may nakita silang mali, magsispeak up sila. That is an example of a good democratic culture. So sa tingin niyo ba, sa mga citizens natin ngayon, na-exercise ba yon or hindi? Or merong pa ring mga apolitical na matatanda dyan na sinasabi na, ay, ba't ako may kasali dyan? Anong pakialam ko dyan? Hindi naman ako Kaya naapektuhan. hindi matanda eh. May mga nagsasabi ng ganun. Oo. Naalala ko, nag-interview sa kalsada. Sabi ng parang may tilyo doon, sabi doon, wala namang pakialam dyan eh. Hindi naman nadadamay Oo. dyan eh. Diba? Bakit hindi sila natatamaan, wala na silang pake, parang ganun nga ba? Nakikita talaga siya sa mga may privilege na na hindi sila naapektuhan ng corruption. Ayun. Since in our country, yung supreme powers lie in the hands of the people, and na-exercise siya through the elected officials, kailangan talagang mag-research tayo na mabuti bago tayo bumoto, no? Dahil ang isang maling desisyon ay makaka-apekto talaga sa buong population. Pero ang sad lang talaga isipin na parang yung mga unprivileged, na uuto lang agad sila dahil sa pera. No? Exactly. Ayun. Wala eh, kasi nga yun din sa education din kasi yung problema. Umaga yung sistema rin kasi yun, nagka-allow nun. Okay, so, Napunta na sa point na desperation talaga. Tinetake advantage nila talaga yung mga particular areas na yun na wala masyadong education. Parang ginagawa na ng deliberate eh, to say the least. Okay, to continue naman, pag-uusapan naman natin yung strengthening our political skills. And ano nga ba ang political skills? So sabi nga dito, ito ay ang kakayahang makisama. Ito yung kakayahan mo para umunawan ng kilos ang ugali ng ibang tao. Marunong kang gumalaw sa loob ng isang grupo or organisasyon upang makarating sa kung sa gusto mong paroroonan. So let's say na nasa isa kang organisasyon at bago ka pa lang doon. So in that way, parang hanap ka ng paraan para makaangat. At syempre yung gagawin mo doon is number 1 is social astuteness. Okay, kailangan observant ka. Kailangan parang in this way, parang kailangan alam mo kung paano mo sila gagawin distinct sa isa't isa. Like si ganito ay tahimik lang, si ganito naman ay maingay, si ganito naman ay maraming mga kaibigan, si ganito ay ganito ganyan. Okay, at saka pangalawa naman, syempre is interpersonal influence. Let's put the word here, charisma. Kailangan may charisma ka eh. Kailangan na hindi naman sa ikaw palagi kang may influensya, pero in this way, parang since nababasa mo ngayon tao, alam mo kung paano sila i-influensyan. Alam mo kung paano sila pakikinggan. Alam mo kung paano sila hihiyakatin na gumawa ng isang particular na move na ganito. Okay? And lastly is networking ability. Okay? So sa networking ability, may kinalaman din to sa interpersonal influence. Wala kang networking ability kung wala kang interpersonal influence. Okay? So ito yung kakayahan mo para bumuo. Okay? Para makapanatili ng mga connections sa isa sa mga ibang tao na sa loob o labas ng iyong organisasyon. Ito, madali kang makapagkaibigan at magkaroon ng connection sa iba. And also, to say the least, sobrang beneficial nito, lalo na, hindi lang sa politika talaga, kahit sa workplace, kahit sa employment, kailangan mo yun, kailangan may LinkedIn eh. Okay, so talaga, kung gusto mong magkaroon ng impluwensya, kung gusto mong magkaroon ng magandang political skill, kailangan magaling ka mag-network, tapos marami kang kakilala. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa how to improve your political skills. Okay? So, number 1 is make a political book. Okay? Sa kahit anong organisasyon na kasama ka, kailangan ay kolekta ka o maka-research ka ng mga insights sa mga taong yun. And one way, and these are such books na maaring makatulong. Pero I won't say na mga good examples sila. Okay, so number 1 is yung kay Niccolo Machiavelli. It's named The Prince. Okay, so ang highlight nito is manipulation. Pero tinuturo din nito kung paano ka magkakaroon ng kapangyarihan sa isang particular na bansa o sa particular na lugar. In this way, alam mo kung paano ka makakaangat. Okay?
Yung pangalawa naman is yung Communist Manifesto by Karl Marx. Ito yung kanilang doktrina, ito yung kanilang anong tawag doon? Ito yung kanilang libro na binabasa na sinasabi nito na bilang mga left-wing na mga politiko, bilang mga left-wingers, bilang kasapi ng mga manggagawa is, ito yung ating mga prinsipyo, ito yung ating mga paniniwala na kailangan yung dapat yung society natin is classless, kailangan na ang isang bansa ay pantay-pantay lamang ang kalagayan, na walang mayaman, walang mahirap. And ginamit ng mga komunistang diktador at mga politiko at mga presidente itong libro na ito para magkaroon ng mga revolusyon, para magkaroon at para ma-proclaim o para magawang komunista yung kanilang mga bansa. It is also worth mentioning na kailangan mo rin ng isang libro. Kailangan mo gumawa ng libro, kailangan mo na siguro gumawa ng libro. Ngayon, number 2 is draw a power web. Kailangan meron kang chart para para malaman mo kung ano yung pinaka magandang relationship sa loob ng party, sa loob ng gobyerno, na maganda na magkakaroon ka ng connection sa kanila para umangat. Ito, example nito is si Manuel Quezon. Dati, 1915, around 1915, okay? Siya yung naging resident commissioner ng Pilipinas sa United States. Kasi isa siyang skilled politician. And to say the least, magaling siyang politiko. Kasi talaga, alam niya kung paano niya kakaibiganin yung mga kaaliado na sa politika eh. Kaya nga, naging VP niya si Osmeña, kaya naging, ang tawag doon? Basta ganyan, marami siyang mga nakilalang mga politiko talaga sa bansa. Locally and internationally. At saka dahil nga international siya na politiko, dahil nga resident commissioner siya ng US, malakas yung kapit niya sa mga OFW doon. Kasi dati pa, meron pa mga OFW eh. And in particular, mga nursing. Okay? And yun, in that way, nakahangat siya. Naging Senate President, and then after nun is naging presidente siya ng first Commonwealth ng Pilipinas. Okay? And ito naman, pangatlo, strengthen and forge relationships. Kailangan is i-maintain mo yung mga relasyon mo na yon. Yung mga example na ito is sila Ferdinand Marcos, si Saddam Hussein, si Jinping, si Putin. Yung ginawa nila, yung pinaka-common na ginawa nila is na-strengthen nila yung kanilang mga relationship kasi nga, meron silang mga allies sa military, meron silang mga allies sa kanilang kabinete na sobrang loyal sa kanya. And in that way, kailangan talaga na makita mo sila, okay, sa inyong inner circle. And lastly, i-key part sa pagde-develop ng pag-wield ng political skill is by simply knowing other people and their major concerns and their priorities. So, ito naman good example. Di kagaya kanina na puro mga diktador yung mga example ko. Si Lee Kuan Yew. Ngayon, others may regard of him as another dictator to sa Singapore. Pero in this way, dito siya naiiba. Isa siyang benevolent dictator. Okay, kasi nga, naging prime minister siya ng Singapore for like 30 years, 20 years. Pero in this way, marami ng bago sa bansa niya. Nagkaroon ng magagandang mga social reform programs. Kumaga, from a swamp state, yung bansa ng Singapore is naging economic power dahil nga na-benefit yon sa pagiging trade route ng Singapore. And dahil nga doon, marami siya napagawa. Mga housing units, yung MRT sa kanila, public transportation, and now, Singapore is regarded as one of the best countries in the world when it comes to transportation. Yun ang isang paraan na kailangan talaga malaman mo. So, ayan na nga. Yun ang paraan para ma-strengthen yung mga political skills mo. Okay? Yan. Grabe. Ang dami natin natutunan. Paano natin kaya ito isa sa ulo, no? So, ayun nga, ang dami natin natutunan. Like, ayun nga, ganun pala yung political self. Yes. Ganun. So, ayan nga, tatapos nga tayo sa quote ng isang magiting na tao na si John F. Kennedy, yung presidente ng US nung around 1960s na baril siya. Ang sabi niya, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Isipin mo na yung politika ay isang responsibilidad, hindi entitlement. So, yun na lang. So, maraming salamat sa panonood ng ating podcast. And please like, share, and subscribe. Okay, sa ating channel. Okay, so, yun nga lang. Patapos na tayo. Bye-bye, guys. Tapos na po tayo.
Bye-bye. Bye guys. No